Okay, pray ta. Sige. Okay, mag-pray. Thank you, Lord, for tonight. Nga, once again, makatapok me hearing your word, Lord, through Kuya Bong. Ikaw, mag-bless sa matag usad, even, Lord, sa magpaminaw sa recording. Salamat nga, na-resume na good among Bible study, Lord. And salamat po, Ginoo, sa pag-preserve sa matag usa nga desire, Lord, to know you more for who you are sa matag usa nga kinabuhi. Salamat kayo sa time po, Ginoo. Ingatan nimo namo og ni Kuya Bong Ginoo sa iyang pag-study sa imong word. Salamat sa pag-use niya Ginoo as mahimong mamaba sa imong pulong. Salamat kay nga kahigayonan Lord. We praise you in Jesus mighty name. Amen. Amen. Ako lang pod i-off akong video. Sure. Okay na lang kung muhinay. Okay, okay pa man pod. Ah, So sige, mayong gabi sa tanan. Dugay-dugay sa tanga panahon. Actually, kung kanang mag-Bible study mo, maminaw sa Diapo. Nara ko sa sideline. Kung naati Alice. Dayon, so murag dugay-dugay naman sad nga wala naka Bible study tuod no kay si Ate Alice murag nigang ka mga kabilinggan pod sa ila sa Mindanao. Basin one of these days makabalik na to. So sige karon nga gabi maybe ang akong topic inyo na ning naagihan with Ate Alice. And at the end of this session, Char, may naatay question lang god na isa ra ka question god sa ato after ani nga ano nga uh, session or Bible study. So, ang atong topic no naa sa ako ning gitaytulan Paul's contrast of Old and New Testament. Paul's contrast of Old and New Testament. Atong mahibaluan ron nganong kanang gihatagan gyud ni Paul ba og dako nga pagtagad ni na ma-explain maayo ang Old Testament scripture ug sa New Testament nga gihimo or sa gihimo ni Kristo didto sa krus no. As kita pod no, as believers, we should know kay whether we like it or not dili man siguro ta teacher tanan or preacher tanan pero in one way or the other makashare man gyud ta sa laing tao di ba so usahay kung dili pod complete ang atong knowledge o dili gyud siguro complete I mean kung dili uh, deeper ang atong understanding sa word of God sometimes diha nagagikan ang daghang mga kalibog gud no daghang kay mga pangunahuna nga lahi-lahi ang pagsabot pero karon nga gabi atong tan-awon na sa pulong sa Ginoo kung namoy Bible umpisa sa ta diri sa 2 Corinthians chapter 2 verse 17 then diretso na dayon ta sa chapter 3 tanang verses atong basahon gyud sa chapter 3 gamay ra man pud ni murag 18 verses raman yata ni siya pero ato lang isa-isahon ang sa atong ma-learn karon nga gabi I don't know if na take up ni Ate Alice pero kung may naamang galing na take up na ninyo maybe it's a good uh, refresher no sa ato actually bisag ako ga-study ko na refresh ko so atong basahon sa chapter 2 the last verse lang then ambak na dayon ta sa chapter 3 1 to 18 ingon siya for we are not like gabasa ko no sa ASB na version easy sabot version ito English Standard Version ESV for we are not like so many peddlers of God's word but as men of sincerity as commissioned by God ato nang i-underline kung may underline na ninyo as commissioned by God unsa inyo sa King James kung may naman King James unsa ang word nga commissioned Bisaya ra mo kuya. sige unsa man sa Bisaya
Wait ako ya, i-check sana ako kung sakto ba ang verse ay 2 Corinthians chapter 2 verse 17. 17, yes, the last verse. Apan gipadala kami sa Dios ug tungod kay siya nagtan-aw kanamo ug kami ana akong Kristo matinud-anon kami sa pagsangyaw sa binsahi sa Dios. Dili kami sama sa uban nga gihimo lang nila nga panapi ang pagwali sa mensahe sa Dios. Gipadala kami No, gipadala kami sa Dios. gipadala. So simple yung nga pagkabisaya, gipadala. That's the simple term for it. So I would like us to look at the may gabi Hannah and King, no, nata sa 2 Corinthians chapter 2 verse 17. Atong tan-awon, no, hatagan sa tamog background nganong ing-ani man ang mga words ni Paul ani from chapter 1 to chapter 2. Gamay lang yun nga background. We know that wherever Paul is going, namang ko'y kasunod sa iya nga mga tao nga mga Judaizer ba? I don't know how to pronounce that. Kanang Judaizer ba, mga Judaism nga na Christian nga wala pa ka move on, no, sa Old Testament scripture, and ilang ginaguba or ilang ginadiscredit ang mga mensahe ni Paul. I would like to put that in your mind kay maugid na ang throughout sa iyong letter daghan gyud mga bitaw na ningon siya, no, nga naa siya may mga false brethren ma-mention niya kay naay mga ga-discredit sa iya. Mo nang naabot siya ani. Pero ang ingon niya, no, we are not like peddlers. Dili ta sa mga ginagamit lang naton sa pagpanapi ang pulong sa Ginoo. Hope nga aton ang bantayan, no? And then sa chapter 3, I'm going to read until verse 3 lang. Ministers ang heading diri, no, ministers of the new covenant. Verse 1, are we beginning to commend ourselves again? Or do we need, as some do, letters of recommendation to you or from you? You yourselves are our letter of recommendation written and on our hearts, to be known and read by all. And you show that you are a letter from Christ delivered by us, written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone but on tablets of human hearts. I would like to move on to verse 4 and 5 and 6. Such is the confidence that we have through Christ toward God. Not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God, who has made us sufficient to be ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives life. Now, ako ning ibalik karon no ganiha ingon ganiya gipadala dito sa verse 17 sa chapter 2. Ug diri sa 6 niingon siya, He made us sufficient ministers of a new covenant. Now, this is very important sa atong understanding as Christians, that we are no more a ministers of the old covenant. Okay? Now, the word minister, akong gitan-aw sa akong Strong's Concordance, Strong's nga Bible, ang meaning sa minister is diakonos. That is what the word came from deacon, no? The word minister is diakonos in Greek word, which means to minister. Na surprise pag yun ko sa other meaning nga gihatag niya dito, it means to run on errands. So tanang word niya errands, no? No? Then attendant. Pag sa ka-meaning sa diakonos, no? To run an errands, attendant. I'm thinking of the word flight attendant, no? Ano siya ba? Then lastly, ang another meaning sa minister, waiter. So now, kung ato ni siyang i-ano karon sa atong Kristohanong pagkinabuhi, as Christians di ay, no, as ministers of the new covenant, we are the one who run the errands. We are attendant, and we are a waiter. Do you know what the waiter is doing? Reserve na siya sa food, di ba?
gahulat ra na siya tawagon. Dong ali diri, di ba? So as a waiter, dapat iserve nato og tarong ang food, no? Nga dili mahulugan or matuluan og sabaw ang atong mga customer. Same as we preach the word and as we communicate the word sa ubang tao nga sa pinaagi nga masabtan ba, no? We carefully serve the word, atong gina-serve ba, ginahatag, no, ang word. So that is what is the meaning of minister is, no? Diakonos, lalong din ni siya, dili din ni siya basta-basta lang. I would like to be to remind us that we are a minister of the new covenant. Now, maybe magunahuna ta, dili man pud ko pastor, dili man ko minister pa, no? Ikaw ingon minister, Medyo naputol-putol ka, kuya. gaw na huna dayon ta og kanang posisyon o ranggo, no? Sige, magpaalong nako. Usahay kana Grace. Okay na? Okay na, Grace? Okay na, Okay. okay na, kuya. Sige. So, mo na, no? Ato nang ibutang kay ta, one way or the other, mo preach man gyud ta sa word. So, let us be reminded that God called us to be able. Asa man ang able? Dili disable, ha? We are able ministers of the new covenant. So, from here, ako basa nay mga contrast nga gihatag si Paul sa aning chapter about sa Old Testament o sa New Testament. Dapat ni nato masabtan as Christians for us to go deeper in knowing the word and in knowing what we are really have to preach sa ubang tao. So again, I entitled my our karon Bible study as Paul's contrast of the Old and New Testament. Now, nakoy gilista diri ng mga gimension ni Paul regarding sa Old Testament o New Testament. 2, 4, 6, 8, 9. 9 ni kabuok ang akong nakit-an sa mga verses nga atong itun-an karon. Now, umpisa ta sa verse 3. Now, kung naamoy ballpen o papel, pwede ninyo isulat Old Testament sa pikas, diri sa side, sa right side or left side ninyo. And then New Testament sa right side. Pwede rin yun ninyo buhaton. Now, sa verse 3, ingon siya, and you show that you are a letter from Christ delivered by us, written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Okay? First and foremost, nga contrast is the Old Testament nga gisulat sa tablet of stone, and then sa New Testament, it is on the tablets of human hearts. Okay? That's the number 1. So, dili na to ma-contrast, no, nga ang Old Testament was written on a tablet of stone, pero karon diri sa bag-ong covenant na, dili na to sa stone. It is now written on the tablets of human hearts. So, dili gud ay na bag-o ng mga tablet, no? Mga tablet man, pero bugay na Naputol ka, kuya. Kuya? may tablet na, no? Na another thing, sa verse 6,
Nana day. Putol. Nay times nga mo putol, nay puy times mo Day, balik. madungog ra. Ah, Taga madungog ikog ka ka. ano. Oo. Tara, atagi lang Madungog kay ra. approve sound. Okay. Sige, sa verse 6, another contrast na itong makit-an. Pwede nimo mabasa, Grace, verse 6. Verse 6. Siya ang naghatag kanamo o katakos aron masaysay namo ang bag-o nga pamaagi nga iyang gibuhat aron kita makaduol kaniya. Kining bag-o nga pamaagi dili pinaagi sa gisulat nga kasuguan kun dili pinaagi sa Espiritu Santo. Kay ang kasuguan nagadala sa silot nga kamatayon apan ang Espiritu Santo nagahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Okay. Another thing, the Old Covenant, it kills. But in the New Testament, the Spirit gives life. Okay, dumdum mo na to na ha. Ang Old Covenant, it kills. Gapatay siya. Ang New Testament, it gives life. Ato lang sa nang ipang go through. Then, ang next na verse, 7, pwede mo ba mo, verse 7? Kung may Bible mo. Sa verse 7, yun siya, sa Ginoo, ang balaod nga gikulit diha sa mga papan nga bato gihatag uban sa masanag nga himaya sa Dios ug ang katawhan sa Israel wala makatutok sa nawong ni Moises kay sulaw ra kaayo kini bisan og ang kasanag nagkahanaw na. Kun ang balaod nga nagpahamtang sa kamatayon gihatag uban sa hilabihang kasulaw, mas masulaw pa ang iya sa espiritu. Okay. Another thing na sa verse 7, ang atong makit-an dira, it is verse 7. Verse 7 to atong gibasa, no? Tama ba? Okay. First, sa verse 7, the Old Testament is brought to an end. Ma-abolish siya. Ang sa ingon sa Romans chapter 10 verse 4, Christ is the end of the law. No? Romans 10:4. Ingon din ni Paul sa verse 7, it brought to an end. Pero sa New Testament, it is permanent. Sa verse 11 ato nang mabasa, ingon siya, for if what was being brought to an end came with glory, much more will what is permanent have glory. Now, the very thing that we have right now, it is permanent. It is not fading away, okay? Ato nang dapat masabtan. Pero katong Old Covenant, it was fading. Okay, that was verse 7 ug ang verse 11 yung contrast ato. First, Old Testament brought to an end or abolished. Pero sa New Testament, it is permanent. Now, sa verse 9, akong basahon, akong ginabasa, for if there was glory in the ministry of condemnation, the ministry of righteousness must far exceed it in glory. So, duha na pud no, ministry of condemnation ang Old Testament. Now, I would just like you to think about it, ha? Condemnation da ito. Then, ang New Testament, the ministry of righteousness. Okay? That's in verse 9. Ministry of righteousness and ministry of condemnation. The next, so verse 11, for if what was being brought to an end came with glory, much more will what is permanent have glory. Glorious man to ang Old Covenant, no? Nagihatag kang Moses. Pero ingon po ni Paul, much more glorious ang giatong nadawat karon. Now, let us do some contrast lang yun, no? Karon nga gabi how it is para sa ato as Christians. Importante kay naton ang masabtan. So, the Old Testament was glorious, yeah. When God gives the law to Moses, it was glorious. Ingon ni diri sa atong gibasa ganiya sa kang nga pag naog ni Moses from the Mount
sa itong Mount, hindi man sa to Chocolate Hills, no? Mount Sinai. No, pag naog ni Moses sa Mount Sinai, magtabon gid siya sa iyang face kay the Israelites not behold the glory of God in the face, no, of Moses. Try to imagine na grabe na nga glory. Pero ingon ni Paul, grabe to nga glory pero mas grabe gyud ang ato nadawat karon nga glory kaysa sa nadawat ni Moses. Okay? Now, verse 11 na tato, no? Now, sa verse 16, second to the last, verse 16, kasi gusto mong basa? Gusto mo volunteer? Verse 16? Sige. Oo. Sorry, Grace. 15 and 16, Grace. 15 and 16. No, 15 to 16. Hmm. Mm-hmm. Amen. No? Sa Old Testament, the veil is untaken. No, naitap-tap, ingon siya. Pero sa New Testament, it is taken away when one turns to the Lord, ingon ni Paul. Now, this is very important sa atong understanding. If we go back to the gospel regarding aning a verse, sa si Jesus naa pa diri sa kalibutan doing his earthly ministry, nakadumdum mo nga when Jesus was preaching to the Israelites, most of them did not believe him. Wala gyud ni tuo masyado ni Jesus nga mga Israelites. So, bisan patong na milagruhan gali. Nagsunod-sunod raman gyud to kay nay milagro. Kung atong tan-awon, Pharisees, mga religious leader of their time, no, did not even believe, no, Jesus. Now, ngano man dapat nato masabtan, ngano man nga dili, nganong naglisod man gyud sila tuo ba nga kung imo ganing tan-aw, no, grabe na ba atong milagro nga gihimo ni Kristo. Pero nganong di man gyud katuo ang mga Hudyo gihapon. Now, sa giingon pa ni sa atong verse nga gibasa, yes, to this day whenever Moses is read, a veil lies over their hearts. Now, try to imagine, they have the past of, siyempre, Moses, Abraham, they were all talking to God, ha? In some way, in some form or the other, unsa man nga form, pakikistorya gid ba to sila sa Dios kang Yahweh, no, kang Jehovah, no? So, try to imagine, then Jesus arrives. Inya niingon siya, ako ang kamatuoran, ako ang dalan. Lisod kay buha tuhuan na kay ngano paghilom dira Jesus, oy, ang among mga lolo nakigistorya gyud to sa Dios, no? So lisod nimo i-convert ang usa ka tawo nga naa siya old knowledge, hindi lang basta-basta nga knowledge siya, kay experience wise na gyud sila experience, no, gipakita gud sa Dios nga natunga ang dagat, no, sa dihang nituyok sila sa wall of Jericho, nangabungkag ang walls of Jericho, nakita nila giisnaa sa ilang mga story, no, si David gipatay si Goliath, no, si Samson with just the 300, tanan nga story, da bisang bata nga Israelites gina-story na, that is why they know their story, no. So it is hard for them to believe nga ni ana mao ni ang Mesiyas. And then just try to imagine that until now, ha, by the way, Israel is no more a theocracy government right now, ha, ato nang dumduman sa unang panahon, atong dumdumon walay may ga-exist nga temple karon sa Israel, so they cannot be called a theocracy government. Actually, what we have now is a corrupt political sa Israel. Pero maingon ta,
gipili sila sa Ginoo. Yes, gipili sila lalo na karon no, daghang kang gagawas nga mga super spiritual no, nga tungod kay gagira ang Israel ug ang ang mga Middle Eastern countries. Dili na mapildi ang Israel kay pinili na sila sa Ginoo. Tinuod na pinili sila sa Ginoo, pero kung atong basahon ang Romans 10 chapter 10 ganiha, atong akong gisulti, ang pagampo ni Paul diha sa verse 1 nga gusto niya ang tanang Israel maluwas. Ngano magampo pa man si Paul nga gusto maluwas ang Jews kung pinili na sila sa Ginoo? Why? Tungod nag-end na to ang Old Testament para sa ila. We are now in the New Covenant and Christ is the end of the law. Atong gibasa sa verse 4 na kung kining Jews dili mo tuo ni Kristo, kung mamatay sila diha sa gira karon, they are not saved. That's the reality. Read verse chapter 10 of Romans. Di gid na sila maluwas bisan pag pinili na sila. Kay ngano, we are in the era, or we are now in the dispensation of grace. We are not in the dispensation of Moses na karon nga panahon. Well, maybe sa panahon ni Moses pwedeng maingon, no? Pero karon they are not saved unless they believe on the Lord Jesus Christ. Mo na siya ang tinuod, no? So, but this word sa verse 16, but we ingon ni sa 15, pag ingon ni Paul, no? Yes, to this day, whenever Moses, dihang si Moses basahon, nay mo tap no sa ilang mga kasing-kasing. Now, kabantay ta nga nay mga preacher sa atong panahon nga daghang kay no kahibalo sa Old Testament. Now, I'm not saying it's bad ha. Kay ako na-label baya ako nga wala na daw ko gatuog Old Testament. Dili oy. Gatuog ko pag-ayo sa Old Testament. Ginatudlo kani nato nagmaayo ang Old Testament kay para masabtan, no? Pero dapat maano nato ang konteksto nganong ginatudlo nato na siya sama sa pagtudlo ni Paul. That is why I will challenge you mga igsoon, if you encounter reading in the letter of Paul, na gani siya ma-mention nga mga names from the Old Testament, be very careful, be very observant sa inyong basa. Ginaunsa ni Paul pag-explain ang mga tao sa unang panahon. The way he relates it to the grace period. I would like to challenge you when you study the Word of God. Kaya ano, daghang kaayong kabasa nga wala gyud nakasabot. Even pastors, no? That is why hangtod karon kung mga Kristohanon bitaw, sultihan nimo og message sa law, the more nga magka gakamesi noon ang kinabuhi. Anong usay grabe naman ginalihay sa balaod ang sa simbahan, pero ano man ni sila oy, wala mangyapon na balaan ang mga tawhan. Why? Kabalong sa tubag nato sa 1 Corinthians chapter 15 verse 56. Kung may naa ka, Grace, 1 Corinthians chapter 15 verse 56, Grace. Hello, Grace. Verse 56. Oh. Oh, 56 ra. Okay. Okay? Klaro no, nganong di man gyud na masabtan sa pastor no nga ang gahom sa sala naa sa balaod. Nasabtan ninyo? Nasabtan ba na sa mga preacher kaha no nga ang gahom sa sala naa sa balaod. So in other words, kung sige tagwali sa Kristohanon about sa balaod, magkasamot gyud hinuon siyang kayagaw ang kinabuhi kay ngano kay ang gahom sa sala naa sa balaod. See? Pero sa dugay na nato ning binasa, pero I don't know if the pastors are really pondering pag-ayo ani nga mga words kung gabasa ta aning Bible. Pero I think no, kabantay ta,
the more ta na isulti nato ng balaod, iwali nato ang law, the more kakakondem ang kinabuhi sa usa ka Kristohano, no? Bawal lang mauni, dapat taas imong buhok, tapos dapat mauni, dapat ga-tights ka, dapat mauni, no? Kinahanglan na kay 12, na kay 40. Unsa pa na nga mga rules and regulations. The more niya gakayagaw ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Why? Ato nang gibasa, no? 1 Corinthians chapter 15, tungod ang gahom sa sala na as balaod. So, and many preachers are not thinking of it, no? Too much nga mga butang. I don't know, passive lang yun siguro sa pagbasa. Pero diri si Paul ginaklaro gyud niya na pagpasabot ang balaod, ang Old Testament. Now karon kung ato ning basahon the Old Testament and the New Testament na gihimo ta sa Ginoo nga able ministers of the New Testament, dili of the Old Covenant. Pero dili but pasabuta nga wala taga-tuo sa Old Testament. Ato gani ginahisgutan ro ng gihimo ni Moses, no? Pero ato ginang ipasabot. Sama bitaw ang isang mangutana ko sa imo. Ang atong panahon ron digital na, puro na ta laptop, cellphone. Napabay gagamit ninyo typewriter? But nakaabot pa ba kaning ubang generation og typewriter? Di? Sabay tatagi daw kog thumbs up kung nakaabot pa mo og typewriter. Di ba? Manguta, pwede bang gamiton ang typewriter sa karong panahon? Pwede, good, no? Wala may problema kung imo nang gamiton ang typewriter karon nga panahon. Pero kung na kay silingan, unya mag-type ka diha tong gabi maglinagitik ba ng typewriter, no? Lahi man karon sa laptop kay smooth na kaayong pag-type. Pwede ra man good. Pwede ra man pud good ka mo preach sa law. Pero mo lang lagi the more nga magkagulian ang kinabuhi, mga igsoon ano gyud ta mo, no, hatagan ta mo challenge, or I mean to ano ba sa ato pagpahinumdum. Tanawa ra gud ang mga preacher nga sige tudlo sa balaod. Tanawa ra gud lang kinabuhi. Dili ta mangusga, observe lang ba. Lagi na si pastor ano, pero gid ta magawali og pero mura akong nakita mo nahimo na hinong kapandulan ng iyang kinabuhi. Or si brother or si sister nga sige tudlo og balaod. Damor na no kapandol ang mga tao sa iyang kinabuhi. Ingano, mas gi-invoke man gud niya ang gahom sa sala nga mao ang balaod. Okay? Kung isa-usahon nato na sa Romans chapter 5:20, unsa day ang purpose sa law, no? Sa Romans 5:20 dili lang nako nitas gyud, law entered to increase the trespasses. Sa Galatians chapter 3 verse 2, wala nato nadawat ang balang espiritu pinaagi sa balaod. Na wala ba gyud nato na nadawat ang balang espiritu kay tungod nagtuman ta sa tanang balaod nga giingon sa Old Testament. Wala nato na nadawat, ingon ni Paul. That's why Paul says here in Galatians chapter 3, no? Are you foolish? Mga buang-buang pa mo, mga taga-Galacia, nga nag-umpisa mo sa espiritu karon nahuman mo sa sa flesh, no? In other words, sa inyong effort, but pasabot ni Paul, nadawat ba nato ang espiritu tungod sa atong mga pagbuhat og maayo or sa atong self-effort? Wala. We receive the Spirit by faith, no? Sa verse 11 sa chapter 3 sa Galatians, we are not justified by the law, no? By obeying the law. So verse 12, the law is not of faith. Now try to imagine the law is not of faith. And yet many pastors don't. I don't know if the pastors really understand what Paul is. Kung unsa yun ang mensahe ni Paul ba. Daghang kay pastor nga dili gid siguro kasabot. No, sorry, pastor lang ako sang gamiton kay. Daghang kay pastor no, sige gisgot. Gisulti na Paul no, law is not of faith. Verse 13, law brings curse. Mao na ang mga Kristohanon nga sige kawalihan og balaod na tinunglo na gyud hinuon ang kinabuhi. Naa ba mo nahibaluan? Naa. Makasulti gyud siguro mo kung pasulti ta mo karon, pero di lang sa naton isulti no kay mahurot atong oras. So naagyod no, law brings curse. Mao nang ingon ni Paul. Daghan pa na. Example lang akong gipanghatag karon nga gabi. So very important sa atong understanding mga igsoon. What the point here is that
as able ministers of the new covenant, be sure na kung sulti ta sa pulong sa Ginoo, ma-enjoy o ma-realize sa mga Kristohanon ang iyang posisyon diha ni Kristo, unsa to ang mga benepisyo nga iyang madawat or nadawat na sa kamatayon ni Kristo didto sa cross. Dapat mauna ang atong i-enjoy, no? Unsay benefit sa cross, unsay benefit sa death, unsay benefit sa iyang burial, unsay benefit sa iyang resurrection, unsay benefit sa iyang life, no? Unsay benefit sa dugo, sa blood, no? Unsay benefit sa iyang ascension. Kabalo na ta ana tanan, no? Pero madungog ba nato na nga mga mensahe in many Sundays? No. Most of the time ang atong mensahe kada Sunday kung dili sa Old Testament, and then we make it night term sa theological study na kana bitaw mo gamit bitaw para na example walls of Jericho. So kay tungod gi tuyukan sa mga Israel ang wall of Jericho kapito, natumba ang wall. So ato po nang iwali sa congregation, sige magtuyok-tuyok pud ta diri sa compound sa atong kontra hangtod mabungkag ning ilang wall. Replacement theology ba mo na siyang replacement theology na we thought no nga mahimo na ay story Testament na dungog sa usa ka pastor no na in the Old Testament kung naa daw kay gusto nga yuta nga maangkon mo imong na I don't know basta si Pastor Bunjo ka ilaan ni nga tao sa Bible sa Old Testament imo daw nang labayon og sandalyas nimo ka nga property unya maimo daw na I don't know if may nakadumdum anang story sa Old Testament unya may pastor nga niingon ato nang himuon kay naitapad diri sa tong simbahan ato ning gustong paliton ato ning ilabay atong sapatos diri para that is what we call replacement theology ba na kung unsay gihimo sa Old Testament ato pong buhaton karon kay we thought it will work daghan ba kay na siya no ako na isa ko ana sa mga na deceive po ana nga mga teaching ba it is very dangerous kanang replacement theology that is not the way of the new covenant preaching is it is not it will just deceive you more and more no kay tungod lang lugar gitirador ni David si Goliath imo pong tiradoron imo no no dili gyud na siya mahimo so tonight mao lang gyud na akong punto nga gusto i-drive sa matag usa nato nga the way Paul contrast everything from the old to the new and the benefits wala pa ta gani I think some of the benefits inyo na nang na-take up kang Ati Alice ng mga benefits sa kamatayon ni Kristo di ko mo go through ana the Holy Spirit will remind us of that no karon lang ako as we grow in the teaching and preaching by the way dili na ba di pwede ta magtudlo sa Old Testament pwede gud kaayo anong dili man there are little kids that need to know sa story ni David may mga bata nga kinahanglan makabalo sa storya ni Gideon sa story sa creation sa Genesis no kinahanglan gyud gyapon na siya itudlo but kita nga growing na sa Ginoo we need to come up na sa context na dayon no unsa purpose ni Adam kita unsa na may purpose ni unsa may kahalintulad ni kinsa tong gisugo sa Nineveh si Jonah no ang illustration ni Jonah is Jesus himself no that he will be buried 3 days under the earth just like Jonah in the belly of the big fish 3 days siya dito no mauna siya Moses is the one given the law to give it to the Israel Christ is now maoy nag-obey sa law na kung ato siyang dawaton sama ra gyud pud nga na-obey na nato ang law amen ba na is dawaton no say dili man gud na mao no pero dili na mao ang thinking sa Christianity pero kabalo ba mo once you receive the Lord karon nga nadawat na nato si Kristo sama lang na obey na nato tanang law kay ngano within ourselves we do not have the capacity to obey it that's why we realize the true no obedient person na atong mailhan
That is why it says, what Christ is, we also have. No? What Christ has, we also have. No? Kung unsay naa ni Kristo, maupod ng ato. That is why we are called co-laborers, co-heirs, heirs with Christ. So, karon nga gabi, i-hope na nakuha no, sa atong gamay nga Bible study. We need to really contrast everything. Now, sa verse 17, lastly, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Now, Old Testament, bondage ta. Sa New Testament, we have freedom in Christ. Okay? That's the last. Bondage, then freedom. Then the last, this is what we like. And we all, with unveiled face, karon kita, ingon ni Paul, kita niha, and we all, kitang tanan, ingon ni Paul sa verse 18, with unveiled face, walay tap-tap na nawong, atong gina-behold ang glory of the Lord. Let us remember, sa gibasa ganihan ni si Moses, nagtabon siyang nawong, gitap-tapan niya, kay dili pwede nga matanaw sa tao ang glory sa Ginoo, dili makaya tan-awon. No? Ingon diri, but kita karon wala na tay tap-tap sa atong nawong, ato nang gi-behold ang glory sa Ginoo, as in a mirror, as in a glass. Ingon ni Paul no diri sa akong version sa SB, gikuha man ang glass. And kita daw are being transformed into the same image. Karon kita gina-transform na into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, is the Spirit. Now, you see, dili ni lang kay nagtuman ta sa balaod mo nang na-transform ta. But rather, by beholding the glory of the Lord, we are being transformed into the same image. Kinsang image? Christ. We are, no? We are being transformed into one image from one degree of glory to another. Amen. No? Wala ba ta na bless ana? Nigsoon? Grabe day, no? Gina-transform dito sa Ginoo from that same image, from one glory, one degree of glory, or sa King James Version, from glory to glory. The Lord is changing us from glory to glory. No, dili na kay tungod gabuhat lang kag pagkamaayo, no? Mao na nga gaka-change ka. Yeah, of course, we need to renew our mind, no? Dapat gid nato i-renew atong mind. Pero we are being, the word being transformed, it is a what? Teacher Grace. unsa na nga ano si Teacher Harry. unsa na nga ano sa atong English ano, ang being transformed. Past, present, future. Unsa Grace? Muted ka. Unsa na nga tense ang being transformed? Di ba present? Oh, continuous na siya, di ba? Being transformed. In other words, it doesn't stop. The Lord is being transformed. Now, kung dili po ta mabuhat sa kabubuton sa Ginoo, then dirara po ta, pero kung mabuhat na, i-transform na ta sa Ginoo from that same image lang ya. By the way, wala ga change ang image siya kasi Kristo man ang image. It is just changed from one degree of glory to another. Na nakuha na to mga igsoon. No? Dili na to ni makuha through. Okay, karon nga Sunday on fire gid ko, no? Gasiga ang glory sa Ginoo. Pagkasunod Sunday niya, luya, wala to'y glory sa Ginoo. No. We are being transformed into the same image from one degree of glory. That is why Paul is always, that's why mga igsoon ako gyud mong i-challenge. When Paul really speaks of the law, wala gyud tinuod nga transformation mahitabo sa imong kinabuhi. Now, let us just notice or observe sa atong political situation sa Pilipinas sa pagkakaroon. Particularly sa pagka-prison ni Duterte. Ako sa ning example. Kay daghang mga maayong ano sa Pilipinas no, mga lawyer. Now,
kung dili ka pro Duterte, ang explanation sa pagdakop ni Duterte kay sakto, no? Constitutional according to them. Now, kung pro Duterte pud ka, dili gud siya constitutional. Now, ikaw nga naminaw, kinsa bagay sakto ani nila, no? So, maybe ako no namangyog ko subject na political science. Gibasa gyud ako na no ang right sa tao nga dakponon. So may man ang ikaw gyud mismo basa kaysa sa maminaw lang ka sa ano say mag-research gyud pud tag ato no. So kung maminaw ta lang ta dapat mo research pud sa kung unsa gyud no. Actually naa gyud no nasulat nga dapat gyud i-present siya sa court sa Pilipinas. Then after ana pa mangita sa iyang lawyer mo nang wala gihatag sa kang Duterte, no? By the way, dili ni kay para pro Duterte tahar gihatag ko ano ba? You see, the law really sometimes really mess up everything. Because everyone in this country, sa Pilipinas, daghan mo interpret sa balaod. Ang mauna usay, nagkayagaw yun ang Pilipinas tungod daghang maayo sa balaod. You see, we do not, if we Christians, no, kung mao siguro na ang atong pamaagi sa church, no, binalaod nun, wala, gubot yun siguro ang simbahan, no? Gubot yun, no? Okay, balaod, sundon, pero kung pasagdan lang yun nato bitaw nga si Kristo mamuhat sa atong kinabuhi, mo flow lang na siya, makurat na lang ka, mabuhat na nimo, mabuhat na nimong thou shalt not steal, mabuhat na nimong thou shalt not covet another's your neighbor's wife, no? Mabuhat, matingala na lang ka, mabuhat na nimo tanan nga no, tungod ba imo lang gibuhat no, tungod gialaw lang yun nimo si Kristo na mamuhat the true obedient of the law. So, sa kining balaod ba really now sometimes you say nya dili nga lugar ta magbalaod kay sa Pilipinas kay mao man imong ingon dili kay ang ingon pud signo buti ay but nevertheless we obey the law of the land ha. By the way, it doesn't mean that mo obey sa law of the land. Grace lang. Kana day. Putol pud sila. Hello, hello. Hello. Kina day. Okay. So, muna no, muna nga. Hello. Yes. Okay. Ay. Okay. So, mo to no, so sometimes ang law sometimes mess us up, no? And kung ato pong tun-an sa biblical point of view, na tanong mo balik ta sa biblical point of view, na kung mauni atong itudlo bitaw no sa believers, the more nga ma-curse ang tao, what we need to preach to other people kay one way or the other karon kita tanan nga naminaw diri, we'll be preaching to others. We need to preach Christ, no? Kung unsa tong iyang gibuhat sa cross, dapat mauna atong i-remind but also to ourselves. If we do not preach the gospel every day, all day sa atong kinabuhi, then probably malimot gud ta sa mga benepisyo nga gihatag sa kamatayon sa pagkabanhaw ni Kristo, no, sa iyang gibuhat. So karon nga gabi sakto lang yun no, giano gyud ako akong oras kay para maka-istorya ta or may gustong mag-share. Ang question is, isa lang ka question. Why is it important for us as Christian na i-contrast gud nato ang Old Testament ug ang New Testament?
sa pagtudlo nato sa pulong sa Ginoo. Sige, kinsay gustong unang mag-share. Nganong nahanglan as Christians nga may contrast gyud ta the way ta magtudlo sa pulong sa Ginoo. Why do you think? Nay gustong mag-share? Obsolete? Mao gyud. Hmm. 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 Sige. Anong gingon mo? Hmm. Hmm. Okay, no? So, another thing, no, tinuod to, actually, Old Testament, no, is just the shadow of the things to come, which is Christ. Christ is the reality na nato karon, no? Dili na to ang shadow. Just try to imagine that the Old Testament was called the shadow. Actually, kung hatagan ta mong assignment, you read Hebrews chapter 8 and chapter 9, you will see another chapter there that the Old Testament is decaying, no? It is vanishing, no? Actually, vanish na gyud gali. So, sige, kinsa pa may gusto mag-share? Hana or M? Bon? John Paul? Or Lilet? Or question? Kanang sayon lang ha, kanang kaya na kung tubagon. Ano nang lisod nga question? Sige, basta na pangutana or ano? Or gusto mo yung take away? Atong unsa to nga verse mong kwan niya Hebrews nga ipabasa no mo 8 ug 9? Oh, chapter 8. Sige. Thank you. Wala na lang ako nagitandog pero appeal na siya unta suppose mataas naman pero just try to read and then again connect it with the 2 Corinthians chapter 3 para mas masabtan pa gyud ninyo. Sige, kinsa pay gusto mag-share?
Sige, unsa man na. Ay, akong simple siguro nga tubag, no? Let us remember sa imo nang gisulti ganiha. Even the Israelites themselves, no? Wala gyud sila naabot sa perfection nga ginaingon sa law. Bisan pagali ang religious leaders nila of the time. That is why it is just a boastful word to say nga kinahanglan namo ang law para magkinabuhi mo. It's very impossible kay ano niingon naman gyud ang pulong sa Ginoo, no? Eh, imposible gid kay na siya kay ano gisulti na gali basta gisulti na kung nakita na pod nato sa kinabuhi na now try to imagine Paul himself na lang. Paul himself was a member of Sanhedrin, the highest court. He is a doctor of law, no? I mean the law of Moses sa dili nato nga law diri sa Pilipinas. No, he is a doctor of that, no? Kung may naay doctor of si Paul ingana. Pero nganong niusab si Paul? Nganong wala na niya gipurso nga knowledge or nga kahibalo or nahimo siya in the first before siya na Christian, grabe siya ka mainito, no? That is why papatay manggalit niyang mga Christian during sa panahon nga wala pa siya na convert because he thought by killing Christians he is obeying the Lord. Tungod mao nang naingon sa balaod. Try to imagine. Pero nahimo ba niya? And then God, and then Jesus, no? He meet Jesus in a very dili normal way nga na-meet niya si Jesus going to Damascus. And then his life was changed, no? Nausab ang iyang kinabuhi sa katulang. So, for me, I think ano lang yun na siya, panghambog lang na sa tao nga moingon kinahanglan namo ang balaod para magkinabuhi migtarong. I think the true dapat nato nga isulti is we need Christ para matarong ang atong kinabuhi. Mao siguro na kay until Christ is not in you, then sama bitaw, no? Sama nga ang motor, bisan pa ning motor nga nindot kaayo hangtod wala na siya gas, nasudlan og gas. Di yun na siya mudagan kay wala man ay power. Bisan pa natag 1 million pa na imong motor or sakyanan kung wala na ay gas. Di yun na mudagan. No, sama sa atong kinabuhi kung wala tay Kristo. So nimo, you are not capable of doing it. That's why you need Christ. We are not capable of kanang baguho na kinabuhi within ourselves, no? Imposible kay na siya, for all have sinned and come short, no? Ingon pa ni Paul, tanan ta nakasala eh. Saan ni mo pagkahin dili makasasala nga makasasala na kadaan, declared na ka, no? Unsaon ni mo unsaon pag-illustrate ano nga nalunod na ka, unsaon nimo pagluwas imong kaugalingon nga nalunod na ka. Ana bitaw, no? Lisod kay siya huna-hunaon. So para sa ako is what we really need is Christ. Nothing else, nothing more, nothing less. Sige, napay lang gustong mag-share.
sa Swapod. So as kanang helper po sa diri sa mo ministry is kanang angay gyud i-contrast mo kay na may message nga para nila na po yung message para nimo sa imuha gyud nga kuan para ato nga season karon mo na daghan kayo ug adto to sa Old Testament daghan kayo mga balaod dito namusi dito kay to cover up sin man yung magdatag turo nga baka yung mamatay turo nga baka asa may atong ihatag kuya mo so example na siya so mao na nga nang nilad gyud ikon po We need the Pero, blood of example, Christ. tomorrow to Bon John natin i-share. Ay, sige. Thank you, Bon. Na ako'y nahinumduman ba about anang law kay kung ingon tag application sa law selective baya gyud ang paano mga churches when it comes applying sa law. Tama. Okay, for example, na ang na-share din ako diri ka na ang na kuan ko ba na amaze ko nga ay nani di lang law sa una. Sa unang panahon di ay sa Israelites ang ilang mga anak if dili magpatuo sa ginikanan kay ipabato. Ipagawas siya dito sa balay daton niya ay mga tao ba mga Israelites then batuon hangtod mamatay. So imagine that kind of kana ang law niya applicable pa na wala ba nag-apply gyud sa church. Wala. Mao lagi na, no? Asay, tapos ang tithes ra gyud ang gituman nga lo. Kay makakwarta mang pastor. Mo nang gani hatong gibasa sa sugod atong 2 Corinthians chapter 2 verse 17. We are not peddlers of the word. Usahay no nay mga pastor nga gigamit lang gyud ang pagpangwarta no sa pagwali. Mo na nga sakto. Dapat unta no kung mutuman ta sa balaod, dumano na jo tanan kay gilip out man natong uban no. Sa mga lalaki, example sa balaod sa mga lalaki sa Israel, dapat kami mga lalaki tag-as og bangas. Mao baya gyud ng Israelites. So, gituman na sa mga pastor, wala lagi. Nganong tithes raman gyud ang gidumtan sa mga pastor, no? Nganong kwarta money matters man gyud ang dapat nga ipulpog. Napa koy nadungog nga pastor no, na kung dili do nato iwali ang tithes sa mga membro kay sama lang nga inyo silang gitudluan nga tingluha mi Lord. Ana ba? So, isa sakto no. Selective lang ang pagpili sa balaod. Sa Bon John sa to, na kay ma-share. Kwarto Kuya na Bong. sa Diyos. Sa mga pastor. Kuya Bong to. Kuya dili gyud ay siya si Sari nga like magilty ka kung dili ka mohatag og tithes. Kanang thank you kayo. Thank you kayo Lilet sa pangutanan no. Siguro next time ato sing nang tun-an next Tuesday about the Old Testament tithing o ang New Testament giving. Ato na sa tun-an series of our contrasting the old and new. Okay ra mo Sige. ana? Ato nang tun-an Sige, ganahan ko ang topic. Okay kayo na, pastor. Para mag-clarify yan ba? Mag-clarify Old yan na. Testament tithing. Daghan magod mga pastor nga kwarta na lang pwede ang pastor na. Pero para nako di na mabuhi kun wa si Kristo. Mabutang na dinugang. Wala pastor, akong cellphone lubat man god. Mga di ako sa akong asawa nga cellphone. Oo. Sige lang, okay ra pa. So sige, ato nang mao natin next week ato nang ako nang murag dugay-dugay gid na siya mahuman. Murag it will take us mga 3 weeks siguro to finish anang tithes ug ang New Testament giving. Pero pahapyaw lang ni ha para dili kay tama basin unya inyong ipang-share ba. Uy si Kuya Bong dili na din na sila ga tithes. By the way no ga tithes me. Ga tithes me ha gahatag yapon mi sa ikanapulo. Actually dili gani ikanapulo ra. Kay ang tights 10 ra man na. Kagamayan ang tents. Matinaw ba yung may ganang tents? Tama. It's just a tenth of your income kagamay anang gina. Kung grace giving yun tinuod ta, it's more than tithes actually. Wala lang yun nasabtan sa mga Kristohanon. Pero ako ingnon ta mo, it doesn't really matter how big or how small. Ingon ni Paul,
Ako lang iano sa inyo daan, God love it, a cheerful giver. Ano lang yun siya. So, next atong i-go through na, excited ko for next Tuesday para sa atong i-series nato na ang actually nindot sad pod nga atong matun-an ang mga monetary kay ngano kabalo ba mo mga igsuon no atay ni bitang kwarta basta hisgutan sa simbahan. Ay by the way bag-o lang ko kakita sa Facebook kanang pastor nga galingkod kakita mo ana. Iyang ipang-mention iyang member niya pangkasab-an. Kung ikaw naghatag na ka murag na natandog yun akong espiritu ana ba siguro kung anak ko kung Kita na ko ano ako pastor. sa ilang kung na ako sa ilang simbahan na ni murag mutindog yun siguro ko ako yun ni siyang i-review ko ning pastora pero you know what thank you for bringing at that let murag gigayad ra gyud pud ta sa gid nga mas maayo na dira ta mag-start no sa atong series next week apil na sa series karon kay contrasting man ta sa new and old so dili pod maayo no by the way ingnon pod ta mo real ano lang real talk ang ministry nagihatag sa Ginoo lisod man sa gyud pod nga walay may gahatag makapalit ka hatag bag-ong instrumento makalakaw ka ha ang pastor sa mga Bible study kung wala po'y walay giver or lisod pod kay nga ingnon tang Kristohanon ta unya nagkagidlay ang atong simbahan no bisan na lag papamasahe sa pastor naglisod pa ay nagpakita pod na nga wala tay spirit of giving or generosity ana no dili sad na siya maayo kay ngano let us remember when God gave his only son he gave it all no when God gave his son he gave it all so ato lang ang dumdumon permi we are not against tithes but there are some things that we are against of like i-connect permi nga may matunglo ka kung dili ka mo nang klarohon next week. So napay pangutana lain? Wala na kuya. Wala na. Sige, so ipula na at close sa mga pag-ampo. Salamat sa inyong time. Hope nakahatag og gamay no pagpasabot sa matag usa og salamat no nahatagan tag ideya ni Lilet nga masumpayan ang atong pag-contrast sa old and new. Thank you Lilet. Iyag ito sa Ginoo. Ma-take up nato ang topic next Tuesday. Okay, let's pray. Our gracious and heavenly Father, Lord, we thank you sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Lord, these are just few things, Lord, nga among nasabtan karon. Lord, I know there is so much more that you can reveal to us, that you can make us learn, Lord. And Lord, if there are things na mga butang Ginoo nga dapat namong i-unlearn, then Lord, give us the humility, Lord, to unlearn that things and give us also the humility to learn those things, Lord. And Father, we ask you right now sa matag-usa nga naa diri, Lord, I pray, Lord, that you will continue, Lord. I know ang kaalam sa tao, ang kaalam sa nagwali, Lord, kulang. We need your Holy Spirit, Lord, to open our mind, to quicken our heart, to quicken our spirit and our mind, Lord, that we may understand sama-samang gibasa karon that, Lord, when we turn upon you, Lord, the veil will be taken away and we will understand truly your will. And Lord, we will see your wisdom, Lord, we will see your unfathomable knowledge, oh God, your unsearchable wisdom, oh God. And Lord, we thank you for tonight, Ginoo nga topic nga imong gihatag kanamo, Lord. Bless each and every one of us. Bless us with peace, Lord. Bless us with love. Lord, bless us with joy. Joy, Lord, that is not conforming, Ginoo, sa joy lang sa kalibutan, kung dili kalipay, Ginoo, beyond sa nagakahitabo sa among palibot o sa among mga kinabuhi, Lord. Kalinaw, beyond sa masabtan, Ginoo, sa among pangunahuna, Ginoo. Lord, kalinaw, Ginoo, nga amo lang makit-an diha kanimo, Ginoo, dili sa kalibutan, dili sa among silingan, even dili gani, Lord, sa among kaigsuonan, kung dili diha lang yun namo makit-an nimo, Ginoo, ang tinuod nga kalinaw o kahibalo. Father, we thank you and we bless you in behalf, Lord, sa kang Pastora Alice, Lord, nga wala na mo kauban karon, Lord. We pray for her. Ginoon sa man ilang mga giatubang karon, Lord. I pray, oh God, that you will continue, Lord, to strengthen her, Lord.
sa ilang mga ginatubang pod karon Ginoo. Lord, we thank you in all of these things, Lord. Unta, Lord, na himaya ka namo Ginoo sa among gibuhat karong gabi-una. Tanang dungog pagpasalamat among ibalik di pa nimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige. Thank you, sir. Wala na. Asa man yung kwan? Di man makita. Nagnaong lagi. Baliha ba? Kay, Ay! paano sa rin ako Ang daw yung trabaho ay yung content. Mag-picture ito. Ang makita, lain may makita. Oh, i-picture ninyo kay ayuda. Ay, naman ay. Oh, okay. Okay. Kuya Bong. Kaman. Akong kamera, Ah, saan ni pagtuklip? Sorry, og sulit pa ko, typewriter pag og. Saan galing? hello. Screenshot lang, screenshot lang. Sige, wala. Sige, 1, 2, 3. Sige, 1, 2, 3, go. Isa pa ha. Idot lang kay wala niya, no? Wala. Dalang, isa pa. Isa pa. 1, 2, 3, smell. Naka-off ang camera ni Kuya Bong. Wala, wala mo ah. Open ba? Wala. Kanina nga mo ah. Okay na. Akong isend sa group chat. Okay. Okay. Thank you. may gabi itanan. Ngayong gabi. Gabi, Kevele. Good night. Hey. Masarap